Inilunsad ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang 320 bilyong pesos Phase 2 ng Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, sa gitna ng patuloy na pagsisiwalat ng mga dating sundalo patungkol sa bilyon-bilyong pesos iskandalo ng flood control. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagsimula na ang Department of Public Works and Highways, DPWH, sa mga preparasyon para sa Phase 2 ng Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, project. Ang proyektong ito ay isang expressway extension na nagkakahalaga ng 320 bilyon pesos na naglalayong direktang i-connecta ang Taguig at Laguna. Sa isang abiso, sinabi ng Environmental Management Bureau, EMB, na magsasagawa sila ng public scoping activity sa ika-30 ng Hunyo upang masuri ang mga potensyal na isyu at alalahanin ng mga residente ng Taguig hinggil sa LLRN Project Phase 2. Ang pampublikong saklaw ay ang unang hakbang ng proseso ng Environmental Impact Assessment, EIA, kung saan ang tagapagtaguyod ng proyekto, ang DPWH sa kasong ito, ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng iminungkahing proyekto. Ang pagkumpleto ng proseso ng EIA ay kinakailangan para sa pagpapalabas ng Environmental Compliance Certificate, ECC, na kinakailangan para sa mga proyektong pang-imprastruktura na maaaring makaapekto sa kapaligiran. Sinabi ng DPWH na nakakuha na ng ECC ang LLRN Project Phase 1, na sumasaklaw sa bahagi ng road network na sumasaklaw sa kanlurang bahagi ng Laguna Lake. Sa kabuuang haba na 45.56 kilometro, ang unang yugto ng proyekto ay inaasahang nagkakahalaga ng 166.42 bilyon pesos at ipatutupad sa dalawang yugto ng konstruksyon. Inaasahang babawasan ng network ng kalsada ang oras ng paglalakbay mula Southern Metro Manila hanggang Calamba, Laguna, mula sa average na 1 oras at 15 minuto hanggang 30 minuto, na makikinabang sa humigit kumulang 25,000 sasakyan araw-araw. Samantala, ang LLRN Project Phase 2 ay inaasahang magkakaroon ng kabuuang indicative na haba na 73.61 kilometro, na pangunahing binubuo ng mga bagong kalsada, pilapil, viaduct, tulay, hill road embankment, at tunnel. Batay sa ulat ng DPWH sa EMB, ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 320 bilyon pesos, bumaba ng 36% mula sa unang pagtatansya nito na halos 500 bilyon pesos. Ang Phase 1 ng LLRN project ay may habang 45.56 kilometro sa kanlurang bahagi ng Laguna Lake, western side, at may aprobado ng ECC. Ito naman ay nagkakahalaga ng 166.42 bilyon. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng mas mabilis at ligtas na transportasyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na istruktura. Binubuo ito ng kombinasyon ng mga nakataas na tulay sa ibabaw ng lawa, viaduct, at mga kalsada sa lupa, embankment, upang maiwasan ang pagsikip ng trapiko sa kasalukuyang South Luzon Expressway, SLEX. Magkakaroon ito ng 8 interchanges na matatagpuan sa Lower Bicutan, Sucat, Alabang, Tunasan, San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Cabuyao, at Calamba. Inaasahang babawasan nito ng hanggang 25% ang oras ng pagbiyahe ng mga motorista at kargamento mula sa timog patungong Metro Manila, na magpapalaguin sa turismo at ekonomiya ng rehiyon. Ang malaking proyektong ito ay nakaranas ng matinding pagkaantala mula nang ito ay unang iminungkahi, noon ay kilala bilang Laguna Lakeshore Expressway Dike,
Kabilang ang ilang kabiguan sa pagbid dahil sa kakulangan ng viability at komplikadong kalikasan ng paggawa nito. Ang Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, project ay isang malaking proyektong pang-imprastruktura na nagsimula ang pagpaplano at preliminary work sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ang Roma Point Bridge ay isang 1.7 na kilometro na cable-stayed na tulay na nag-uugnay sa Alabat Island, Perez, Alabat, at Quezon, sa mainland Luzon sa bayan ng Lopez, Calawag. Ito ay nakatakdang maging pinakamahaba sa Calabarzon, ngunit patuloy itong naantala dahil sa kakulangan ng pondo, at ang target na pagkumpleto ay inilipat pa sa taong 2028 hanggang 2030. Ang proyekto ay nasa 42% hanggang 88.85% na accomplishment rate dahil sa mga nakaraang pagbuhos ng pondo, ngunit ang natitirang bahagi ay nangangailangan pa ng bilyon-bilyong piso para sa tuluyang pagtatapos. Ang pagkaantala ay kadalasang dulot ng kakulangan sa pondo. Ayon sa mga nakaraang pagdinig at pag-uulat ng gobyerno, humaharap ang proyekto sa mga limitasyon sa pagpapalabas ng budget, na nagtulak sa target completion date sa pagitan ng 2028 hanggang 2030. Kapag natapos ito, papalitan nito ang 45 minutong biyahe sa lancha o ferry, magbibigay ng seamless na pagdaan ng mga residente sa mga ospital at paaralan sa mainland, at magpapalakas sa turismo at agrikultura. Nagsimula ang konstruksyon ng Roma Point Bridge noong March 2018 matapos isagawa ang groundbreaking ceremony sa Barangay Agoho, Calawag, Quezon. Dahil sa pandemya ng COVID-19, pansamantalang naantala ang proyekto, nagdulot ito ng mga limitasyon sa pagpapadala ng mga materyales, kakulangan sa mga manggagawa dahil sa mga lockdown, at pagkaantala sa pondo.